Magandang araw mga kasinso at kumusta ho kayo? Sa video na to ay pag-usapan natin yung 5 bagay na sana ay nalaman ko nung nagsisimula akong mag-business. At kung ikaw ay may planong mag-business or nagsisimula pa lang sa business, tapusin mo ang video na to. At kung ngayon lang tayo nagkita, ako nga pala si Erwin Erkilang. Isa po akong bombero, entrepreneur at isang fitness enthusiast. Bago ang lahat mga kasinso, magkwento muna ako. Way back 2015 mga kasinso ay bago akong pasok sa BFP. So yun nga, nagkaipon ako at sumubok no ng iba-ibang business. Lalong-lalo na sa farming business at may mga nag-fail. So may iba, may profit naman pero hindi scalable kaya yun yung mga nahinto kong mga business no. Hanggang sa napunta ako sa banana chips business ko ngayon mga kasinso ng kasalukuyang negosyo ko, no. So pero dati nung wala pa akong business, no, as in empleyado lang talaga ay marami akong oras, no, sa outings, sa pamilya, sa barkada, sa girlfriend. Makakapagpahinga ka ng maayos, no, makakatulog ka ng maayos ng walang iniisip. So as in maganda talaga yung buhay, no? Hanggang sa nagka-interest akong mag-business, no? Mag-invest sa business. At doon na nagbago yung buhay ko mga kasin. So, yung routine ko, no? So, yun yung mga naging problema ko mga kasin. So, nung nagsisimula pa lang akong mag-business, no? So, kailangan kong isakripisyo yung oras, no? Yung effort at saka nung pera din, no? Dahil baguhan pa lang ako, wala pa akong mga diskarte, no? So, nung mga tinatawag na may pre-sale pala, pwede pala, no? So, yun. Yun yung mga dapat sakripisyo. At yung isa pa, yung failures, no? So, hindi ko in-expect na marami palang failures na pagdadaanan. Maraming gasto, no? Hanggang sa dumating yung time talaga na as in lubog ako sa loan, no? So, maliit na lang yung sahod ko. Pero nilaban ko na lang talaga. Kasi nasa parte na ng puso ko yung pagnenegosyo, pagbebenta. Kaya hanggang ngayon, tinuloy-tuloy ko na. At ito na mga kasinso, no, yung 5 bagay na sana ay nalaman ko nung nagsisimula pa lang ako mag-business. At ang number 1 mga kasinso ay dapat handa magsakripisyo, no? Sa oras, sa effort at saka sa pera, no? Sa oras, kokonti na lang yung oras mo sa pamilya mo, no? Sa barkada, mag-iiba na yung priority mo. Kasi pag nagbi-business ka, hindi ka talaga mapakali. So kailangan mong i-improve, no? Kailangan mong mag-focus. So sa pera naman, marami talagang gastos pag nagnegosyo ka. Kung magkakaproblema yung business mo, hindi ka mapakali. So kailangan mong i-solve agad para mas mabilis mag-improve yung business. At sa effort naman, no? So kung relax ako noon sa empleyado ako at walang business, nung nagbi-business na ako, as in konti na lang yung pahinga ko, no? Kasi nasasayangan ako sa oras eh, no? So kailangan ko i-maximize yung oras ko. Uh, as in everyday, gusto ko worth it yung binigay na oras ng Diyos sa akin, no? So hindi ko sasayangin. Kaya focus na lang ako sa business. Sakripisyo din sa pera, no? Sa experience ko, marami akong na na-risk na pera talaga as in sunog, no? Hanggang sa dumating yung time na lubog na talaga ako sa loan, no? So maliit na lang yung sahod ko pero hindi naman mababayaran yung mga experience na natutunan ko, no? Sa mga past business ko at sa mga investment ko. Kasi kung maaga lang ko sanang na-discover itong si Sir Arvin ay siguro malilesen yung pera na masusunog, no, sa pinagagawa ko. Kasi malaman ko yung pre-sale eh na
doable pala na kaya pala. So, yun nga, charge to experience na lang lahat ng mga nangyari dati. At ang number 2 mga kasinso ay okay lang na mabigo or mag-fail, no? Kasi sa buhay natin kasama talaga yan, no? Failures, no? Yan yung papalakas sa atin, no? Yan yung mga experience na kailangan natin para appreciate natin yung success, no? Yung failures, yan yung bibigay ng improvement sa atin, no? Especially sa business, no? More failures, more experience, no? So, malaking tulong sa ating development. Kasi nung ako maraming sinubukang business, no? Nag-try din ng stock market, ubos din yung pera, na-scam din ng mga scheme noon, no? Mga scam. So, yun, at least nung na-scam ako ay konti lang yung na-invest ko, no? So, delikado pag ma-scam ka na malaki na yung na-invest mo. So, yun nga, part pa rin ng experience. So, dati pag nag-fail ako, as in may stress talaga ako hanggang sa nasanay na yung sarili ko sa kabiguan. At yun nga, naging malakas naman ako, naging matibay ako pagdating sa failures ng mga business. No? So, ngayon, unti-unti ko nang na, na picture out, no, of being isang businessman. Yung failures pala ay kasama sa tagumpayan, no? So, yan yung mga hindi mababayaran, no, na mga learnings na kailangan natin sa ating para magiging ready tayo kung ano man yung goal na gusto natin. At ang number 3 mga kasinso ay you cannot please everyone, no? So, kahit gaano pa ka ganda yung produkto mo, yung serbisyo mo, may ibang tao talaga, mga critics, no? Mga negative na sisiraan ka, no? So, hihilain ka pababa. No? Basta, yung ginawa ko, nag-focus na ako sa product ko. So, naniwala ako sa product ko na quality. So, doon ako nag-focus, no? Doon ako ah, improve, no? So, kung konti lang naman yung mga critics, yung mga naninira sa'yo, nanghihila, is huwag mo silang pansinin, no? Mag-focus ka sa mga taong naniniwala din sa'yo, no? Na satisfied sa product at serbisyo mo. So, ibig sabihin, quality yung product mo. Kaya, tuloy-tuloy ka lang, no? Number 4 mga kasinso ay time management, no, is the key, no? So, kung na-manage mo yung maayos yung oras mo sa business at saka sa pamilya, ay hindi ka magkakaproblema, no? Basta i-balance mo lang kung may mga okasyon sa pamilya, pumunta ka, no? So, pahinga ka muna sa business. Kung wala naman talagang as in urgent na mga gagawin, pwede ka namang magpahinga muna, no? So, sa mga resources mo naman na gamitin mo yung mga kung ano yung available na resources mo, no? So, i-maximize mo 'yon, lalong-lalo na sa mga manpower mo. So, kung hindi mo na kaya na ikaw lang, so kukuha ka talaga ng tao para magiging substitute mo. Nang sa gano'n ay may oras ka sa ibang mga mas importanteng bagay. Even though na nagsisikap ka para sa pamilya, pero yung oras na binigay mo sa kanila na sumama ka, nag-bonding kayo, hindi yun na mababayaran ng pera. So, yun yung hindi na talaga mababalik yung oras. Kaya hangga't maaari, delegate your task or your business, no? Kung may makukuha kang tao para malaki yung oras mo sa pamilya mo. At ang number 5 mga kasinso ay just focus on the journey, no? Tatanggapin natin na
yung mga failures, yung problema kasama na talaga yan, no? Sa buhay natin. So, sa business, ganun din, no? May mga problema talagang darating, no? May mga failures na darating. So, yun yung mga kailangan nating i-consider at i-overcome, no? Enjoy mo lang, just enjoy the process kasi mas ma-appreciate mo yung success pag yan nga, dumaan tayo sa hirap, no, sa failures, no? Mas malalasap natin yung tagumpay pag dumaan tayo sa hirap. So kung may problemang darating sa business, may failures, no? So at tanggapin mo lang, no? Be open-minded, no? Research kung ano yung tamang solusyon, then execute. Tapos enjoy lang, no? Kung may mga konting success, mag-celebrate tayo, no? Para makondisyon yung utak natin at yung puso natin at ma-feel din natin na may progress talaga. So, just enjoy the process. Yun mga kasinso yung mga realization ko nung nagsisimula pa lang akong mag-business. So, bakit ko nga ba ginagawa ito? Bakit ko nga ba sinishare ito sa inyo? Dahil naniniwala ako na kahit sino ay kayang umasenso, no? Basta labanan lang natin yung katamaran natin, no? So, labanan natin yung mga mapanglamang sa atin at labanan natin yung bawat failure sa buhay natin or sa pag ninegosyo, no? Basta palag lang ng palag. At nga pala kasinso kung ikaw ay interesadong umangat sa buhay at willing na umasenso, so may group akong binubuo na tinatawag na Kasenso Group, no? So may link akong ilalagay diyan sa baba. So pwede kang mag-join. So sama-sama tayo sa journey na ito Kasenso at balang araw maaabot din natin yung goal natin na ang pag-asenso. At kung nakaya ko mga Kasenso na magkaroon ng sariling negosyo, I'm sure na kayang-kaya mo din yan. Kaya simulan mo na. At nga pala mga Kasenso, speaking of negosyo, so open pa rin kami for business partners and resellers sa aming Pinoy's Banana Chips, no? So kung interesado ka, link nasa taas. At ayan mga Kasenso, no? Lagi nating tatandaan na kahit anumang hamon ng buhay, wag na wag kang susuko. So gawin mo lang kung ano yung dapat mong gawin. So gawin mo kung ano yung tama. So thank you for watching mga Kasenso. Like and share at see you next vlog. Bye guys!